Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dialogo sa pagtuo, tulumanon nga magtugkad sa mga doktrina sa nagkalain-laing relihiyon aron mo tumaw ang kamaturan. Dialogo sa pagtuo, gawas nung paghiskot alang sa tadang mosalbot. Okay, mayong hapon kaninyong tanan. Nung dinita karon sa itong programa Dialogo sa pagtuo. Padayon na itong nahitabong dialogo sa pagtuo ng nahitabo sa Tagbilaran City. Tiin ang mga save di Tagbilaran, kauban ni Brother Paul Lima, naghimo o market preaching. Bisaya ni kay dialogos pagtuo man, no, o di man to makontrol ang kuan ang mga magtan-aw, no. So naay panahon nga duolon sila sa mga laing tinuuhan aron pangutanon. Di ako makasulti ba nga bibo dyo kay Tagbilaran? Ano man? Dito, mag-market preaching na mo dool nga mga protestante para mangutana. Sa ubang lugar, yoy mo dool minaw ra. Pero at least, dili na ito makita nga ang mga CFD, pag sila ang maghimo og public preaching, willing silang mudawat og pangutana. Andam silang mudawat pangutana. Mangutana ka man o makigdialogo ka, makigdebate ka, mudawat ang CFD. Pero ang mga public preachers sa mga protestante, sigig tira, sigig wale, sigig syaok, pero duolon gali mga suko. No? Og duolon gali sila gali mga suko. Sila ang anong mga suko magduolon mo, ngayon mo nagtutuyo. Tuga-tuga mo tira-tira Katoliko. Natural, doolon mo. Sa'yo yung tira Katoliko, mangangara. Naampay ninyo, tinalawa na. Kana kay namiktos mo. Dapat aware mo nga naay mo dool ninyong CFD kung naamanggali. O kung doon na mo dool nyo nga CFD para makig-dialogo sa inyo, dapat andam mo. Minor. Sumatong imong pitong ka iglesyang gisgutan, iglesia sa Episo, Laodicea, Philadelphia. So, kanang iglesia existido sa unang panahon. So, nagpruiba na ang simbahan, niya to pang first century, nag-exist na. O ang iglesia gitungkol ni Cristo, dili daghan. Dili pa daghan nga grupo. Kanang churches, mo nang gitawag ato nga mga Christian community nga nasakop sa usalang ka iglesia gitungkol ni Cristo. Mo dito sa 16:18, mingon si Cristo, "You are Peter, upon this rock I will build my church." Ang gigamit ni Cristo sa grammar is singular, dili plural. So, kanang churches, sa ako nang giingon, Christian community nga nasakop sa usalang ka iglesia gitungkol ni Kristo. Sabay ta sa Katoliko na ay parokya dito, na ay parokya dito sa lain nga mga lugar, na ay diocese. So pero nabilong ra sila sa usa ka simbahan. So dili bot sabton nga ang Baptist, Assemblies of God, Iglesia ni Cristo, Seventh Adventist nabilong na sa one church. Kay lahi-lahi man na sila kasimbahan. Usa ra gyud kasimbahan ang naglawig sa kasaysayan. Ug mao na siya ang simbahan nga Katoliko. Nganong Katoliko man? Ang word nga Katolikos gikan na sa Grego. Mabasa sa Roma 1:8. Epistes hemon in katangilitay in holo to cosmo. So compound word pa ng Katolikos, kata, hulos,
mabasa na sa Roma 1:8. Kaya sa Roma mokaylap ang pagtuo sa tibuok kakalibutan. Sa Jerusalem is tukod ang origin, pero dito sa Roma kini ipakaylap mo nang sa Buhat kapitulo 23:11 ingon ang Ginoo, ingon nga nagpabatuod kamo kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga mo adto usab kamo sa Roma. Nganong mato man sa Roma? 1:8. Kay diha kaninyong mga taga Roma masangyaw ang pagtuo sa tibuok kakalibutan. Sa ato pa, ang Roma di ay ang naa sa plano sa Ginoo, sa iyang roadmap, sa iyang spotlight kung asa mo padulong ang simbahan from Jerusalem to Rome. Og sumala sa World History by Arthur O'Brien, page 112, the headquarter of the true church founded by Christ were established at Rome. And until now, naapaghihapon ang Roman Catholic Church. Disin na sa church, nagikad sa Jerusalem, nga miadto sa Roma. Nahimo lang instrumentality ang Roma, nga mahimong Katolika ang simbahan sa tibuok kalibutan. Kaya ang Roma kaniadto, lukop man sa tibuok kalibutan. Mao nang ang 7 churches in Asia, under na sa Roman Empire. So kana nga simbahan, kung atong i-trace back ang history, wailain mauna ang simbahan ng Katoliko. Kay sumala pa sa Young Student Encyclopedia, mabasa nato nga for the first 1,000 years, all Christians were member in one religion, and that religion is the Catholic Church. So wala gyud laing simbahan nga may niisi sa history. Ang Protestante nang sugod 16th century. Ang tanang relihiyon sa kalibutan dunay sinugdanan. Saksi ni Jehovah 1872. Asa Tukura, Amerika, kinsa nagtukod, Charles T. Russell. Baptist Church, kinsa nagtukod, John Smythe. Kanusa, 1609, Asa Tukura sa Inglaterra. Mormons, 1830, Asa Tukura, dito sa Utah, Amerika, kinsa nagtukod, John Smith. Seventh Adventist Church, Kanusa Tukura, 1863, kinsa nagtukod, Ellen Goldwhite, G.N. Andros, Joseph Bates, og si Uyabana, James White. Kanusta? 1863. Iglesia ni Cristo, 1914. Asa Tukura, Punta Santa Ana, kisa nagtukod, Felix Manalo. Ang tanan nga mga pundok sa kalibutan, kung imong i-trace back ang ilang history, makita nimo ang ilang origin, kisa nagtukod, asa gitukod, kanus ang gitukod. Pero ang Katoliko mauni. Ang Katoliko giprubahan sa history nga ang nagtukod din si Cristo. Karon kung mobalibad ta, mo disprove ta sa kamatuoran nga dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, ang bugat na pangutana mauni. Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinsang tawhana ang nagtukod sa Katoliko nga dili si Kristo. In my more than 10 years experience in this Bible exposition and in my more than 100 debates and dialogues with the Protestant pastors, ministers and evangelists, wa pa kayo nakatubag nako sa pangutana kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinsa man. So why to ba? Nga naman, nagbuntaog ang kamatuoran na ang Katoliko ang nagtukod si Kristo. Usa lang ang gitukod ni Kristo. Ug wa na ipagkahanaw nga naman. Nanumpa si Kristo. Tois Petros et soberhan Petram. Edificabo ecclesia miam. Et forte impere nun prevalibong adversus iam. Nga bisan pa ang gaghaan sa kamatayon, bisan pa ang imperno, dili kayo makadaog sa akong simbahan. Mateo 28:20. Pagaubanan ko kamo sa kanunay, hangtod nga matapos ang kalibutan. O nang makagarantiya kita ng simbahan nga gitukod ni Kristo, Anyo 33, diha kang San Pedro, naglawig sa kasaysayan, wa maguba, nagpabilig hangtod kag ugmao kana ang simbahan nga Katoliko, ang iyang structure, karaan. Pangita do relihiyon diha ka Kristiyanos ng ilang structure sa simbahan makaraan. Ngadto ko sa Israel, ngatong April, ang structure sa Katoliko simbahan, pareha gyud ning masimbahan karaan dinhi sa Bohol. Nganuman, wa may laing pinakakaraang relihiyon, Kristiyano, Katoliko, tinukod ni Kristo. So kung doon ay mo disprove nga tinukod ni Kristo, mo na akong challenge. Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinahanglan itudlo ninyo kinsang tawhana. Na mga nagtukod sa mga asosasyon na gagmay, ang mga Rotary Club na mga nagtukod, kanus na natukod, ang simbahan na bahinon na Katoliko nga mao ang pinakadakong relihiyon sa kalibutan nga di na hinon ta makatudlo kinsay nagtukod niini. Di ba? Ang tanan nga institusyon na nagtukod. So kung mo dinay mo nga dili si Kristo nagtukod, kinsa man nagtukod sa Katoliko? Kung wa mo itubag niya na, nagpasabot lang na ang nagbuntaog ka kamatuoran, dili kaya natong pulpugon nga sa tanang relihiyon ang Katoliko ra gyud ang gitudlo sa mga historians tagitukod ni Kristo. Ang tanang tinuohan do na taong nagtukod, kanus gitukod, asa tukod. Mo nang kalahian sa Katoliko ug sa dili Katoliko. Ang Katoliko tinukod sa Dios nga nahimo nga tawo.
While ang mga nito'y hakaw nga pundok sa kalibutan, nitukod lang, bugna sa pagbasa-basa sa mga tao sa Biblia. Katumanan sa Mateo 24, 3 hangtod sa 5, nga sa ulahing mga adlaw, manungha ang mga taong bitbiton ang ngalan ni Kristo aron daghan ang malimbungan. Dili maigo ang Katoliko niya na anuman. Ang Katoliko wala mitungha sa ulahing panahon. Diha na ang Katoliko. Anyo 33, unang siglo pa na anak. Dili siya maigo nga anang mitungha nga nagdaha sa ngalan ni Kristo. Kay naa na siya sa unang panahon. Sunod pang tanong. Karon lain na pug nga pangutana. Bahin sa episode 4:11, di ba? Nganon diha may 5 kagasa gihatag ni Ginoong Kristo ug wala man ni mahatag sa uban nga simbahan. Nganong doon naman siya gihatag nga gasa nga moingon ta nga ang uban nga mga simbahan kuno gitukod lamang og tao. Apan kasagaran unsa man ay ang ubang mga church? Wala na ba na katungod sa pagsimba sa matuod nga Dios? O diha na lang batanan diha sa inyong mga church nga imong gipaila karon nga mao makahigitungod ni Ginoong Kristo. Ug unsa may kalainan sa mga gasa nga giduli ni Ginoong Kristo before siya bikayab ngadto sa langit. Episode 4:11. Mamaliog lang kuno tumaga. Basahon na itong versikulo kung asa ni David gigasa. Dili lang katong basahon kung unsa ni mga gasa o asa ang purpose ni ining maong gasa. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong apostoles. 12:26 sa unang Korinto, ang mga apostoles mao ang unang mga membro sa iglesia. So kini apostoles part ni sa iglesia gitukod ni Kristo. Ang uban mga propeta, Efeso 2:20, gitukod kamo diha sa mga propeta o sa mga apostoles retirado gihapon sa iglesia. O ang mga tigsangyaw sa maayong balita, o ang mga pastor, o ang mga magtutudlo, gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. Kung sa may lawas ni Kristo, Colosas 1:18, Christ is the head of His body, the church. Sa ato pa kining mga gasa, apostol, ebanghelista, propeta, tigwali sa may balita, pastor, gigasa ni sa Ginoo aron sa pagtabang sa paglambo sa iglesyang gitugot ni Kristo. Kung pastor ka, wala ka sa tinuod nga iglesia gitugot ni Kristo, adili kang gitumong dili kagasa. Kay duha man ka klase ang pastor, naa may pastor nga nagsupak-supak hinuon sa lawas ni Kristo. So di sila mao. Kinsa man yung mga pastor din he? Ang mga pare, pastor man sila. Sa Amerika, kung sa may tawag sa pare, di man father, pastor man. Kay ang pare sila, kay naghalad sila sa halad. Pastor sila, kay sila man ang nagbalantay sa dakong parokya. Pastor ka na yung pastor na 50 na yung ibantaya. Ang among pastor, ang among pare, isa ka pare, 25,000. Na pastor magana inyo, gamay ramo. Labaw na among pare, pistirting pastora. Mao na ngawa magpasabot, ngawa din hisguti ang pare, ngawa ng pare, kay kining tanang 5 kagasa, naani sa pare. Una, mga apostoles, pare sila dili. Gipadayag, 1:6, mayingon si San Juan, gihimo kita sa Dios, naging harian sa mga pare. Sa ato pa, si Juan pare, Roma 15:16, mayingon si San Pablo, ako nag-alagad, ingon nga pare. So ang apostol mga pare, mga masasangyaw, ang pare magwali humiliya sa pulpito. So pare gihapon na. Ang pare pastor, ang pare ebanghelista, ang pare magtutudlo. So kining 5 kagasa giusa ni sa pare. Ang inyong pastor, pinili pare. Kung sa mga sa Biblia, 2 Pedro, unang Pedro 2:9. Kinsa man ang gisugo sa pagwali. Unang Pedro 2:9. Muna natong mabasa. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang harianong mga pari, ang balaang nasod, gipili kamo sa Dios aron maiya o aron magsangyaw sa kahibulungang buhat sa Dios. Ang mga pari di ay mao gisugo nga magsangyaw. So katong Efeso 4:11 nga ang gasa magsasangyaw, pari din ito mga dili kay pastor sa protestante. So kanang magasa diha giusa na sa katungdanan diha sa pagkapari, dili na kay pastor protestante, kung dili pari na Katoliko. Kay ang gisugo nga magwali sa kaluwasan dili pastor sa protestante. Asa mabasa Salmo 100, ato basahon Salmo 132:6, ipasangyaw ko sa mga pari nga ako ang muluwas. Kinsay gipasangyaw ng Dios ang muluwas? Pastor pare. Pare, anong sangyaw man na sila sa kaluwasan o masasuguan? Roma Kapitulo 10, versikulo 15. Makawali ba ang tao? Gawas kung sa ipadala? Ang tubag dili. Sa ato ba kining pagwali, kinahanglan kang ipadala. Ang pangutana maone,
kamong mga pastor, nagwali man mo, kinsa may nagpadaan ninyo? Moingon mo nga ang Dios, ang bugtong lang nga direktang gisugo sa Dios Amahan sa pagwali, way lain si Kristo. Asa babasa? Lucas Kapitulo 4. Lucas Kapitulo 4 mo na ito babasa. Kinsa ang direktang gisugo sa Dios na Amahan nga mawali? Basahon na ito. Bingo na itong Ginoong Kristo. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, matod ni Kristo. Kay gidihugan ako niya aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Gipadala ako niya aron sa pagsangyaw. Si Kristo nagsangyaw man. Ngano nagsangyaw man si Kristo? Kay gipadala siya sa iyang amahan. Unsa man si Kristo? Tubag, Hebrew 3:1, si Kristo mao ang pangulong pare. Nganong nakasangyaw si Kristo? Kay si Kristo pare. Si Kristo lang ang direktang gisugo sa Dios nga amahan sa pagwali. Og natuman kini, unya gilukot ni Jesus ang pasahon. Giuli niya ngadto sa pinayalan og milingkod siya og miingon siya natuman karong adlaw ang nahisulat sa kasulatan. Sa ato pa dili ta pwedeng moingon nga gisugo ko sa Dios. Si Kristo lang ang direktang gisugo sa Ginoo. Ang mga apostol nganong nagwali dili tungod kay sila gisugo sa amahan, kundi gisugo sila ni Kristo. Asa mabasa? Marcos Kapitulo 16. Sa mabasa din. Unsay giingon sa atong Ginoo sa iyang mga apostol? Mao kini ato mabasa sa balaang kasulatan. Marcos 16:15 mingon atong Ginoo sa iyang mga apostoles, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isangyaw kining maayong balita ngadto tanan nga mga tawo. Ngano ang mga apostol nagwali kay gisugo sila ni Kristo. Karon wala naman si Kristo. Wala naman ang mga apostoles. Kinsa may mopadala nato sa pagwali? Tubang, Buhat Kapitulo 13 versikulo 1-3. Mao na niya magpadala nato sa pagwali. Buhat 13:1-3. Ang simbahan sa Antioquia, take note, ang simbahan sa Antioquia. Unsa may gihimo ang simbahan sa Antioquia? Versikulo 3. Nagpuasa sila, nagampo o gipandungan sa ilang makamot si Bernabe o si Saulo o unya gipadala sila. Wala naman si Kristo. Kinsa na inupada? Ang simbahan ang mupadala. So mala sa Buhat 13:1-3 ang pangutana mo ulit. Unsa ka simbahan? Natural. Ang simbahan na bitukod ni Kristo. Mauni ang mupadaan mo aron mahimo kang authentic na preacher. Ang pangutana mo ulit. Ang mga pastor nagwali. Unsang simbahan na nagwali nila? Unsang simbahan na nagpadaan nila? Baptist Church, tinukod ni Judge Mike. O na imong authority, nagipada ka sa pagwali, tinukod ba ni Kristo? Dili, ay tinukod ni Judge Mike. Saksi ni Jehovah, nag-house to house. Kinsa may nagtukod na ng saksi ni Jehovah? 1873, Charles T.C. Russell. Dili na tinukod ni Kristo, mo nang kanang ilang pagsangyaw nga house to house, dili na balido. Piki na nga pagwali. Kami, mga tahan mo, nganong kamo Brad Paul? Nagsangyaw-sangyaw malagi mo diha. Asa man mo authority Brad Paul? Tubago na ito na. Okay, pusit ko sa butang. Okay. Napay last na kong question. Kung tinuod nga kini mga pare nato karon, sila iya gyud sa Dios. Giunsa niya pagsaway ang iyang mga katawhan kaysa 2 Timothy 3:6. Gipadala ang mga kaparian aron pagsaway pagbadlong sa iyang mga katawhan. Kung tinuod sila nga magbalantay sa mga karnero, giunsa niya pagdumala ang iyang katawhan ug wala unta niya pagsagdi. Mao ni akong pangutana ug mao nay katapusan akong pangutana kung siya dili labot kay kamatuoran nga ang iya gyud sa Dios musaway sa iyang mga karnero. Kay ang mga karnero dili gyud niya pasagdan sa gihatan ug gipilan ngadto sa Dios. Kay ang Dios wala gyud siya magpadala sa iyang anak aron pasagdan ang katawo nga giluwas sa iyang anak. Mao na to ang akong pangutana. Ug nganong wala nila badlunga ang iyang mga tawo? Nganong wala man siya badlunga nga daghan man kaayo ang gipilan nga dili na pud sa panahubog. Kay nga naman wala pud kumayon ng panahubog. Kung dili kay tawhanon ra man na nga kining tawhanon ra na siya nga murag kalingaw. Pero wala gyud na siya angay gyud kahimtang nga naman wala gyud na siya kahimot sa Dios. Dili ko na iyong kahimot sa langit kundi requirements ko na sa Dios nga gitugahan sa unsa man gitagan ka gipilan di ba? Gipilan ka kung ikaw gipilan sa Dios unsa imong buhaton? Ha? Di ka imong mabunagin. Nganong kinahanglan para magbunagin? Ha? Dili na matuon nga tubag.
wala ko makinahanglan sa imong tubag. Kung niyan nga kaarong sa pagbugal-bugal sa imong pagsuway ug bikil gikan sa kaugalingon nimo kataon, wala ko makinahanglan sa pagdayeg. Ug wala ko makinahanglan sa imong mga tubag. Di ko makinahanglan sa imong pagdayeg pod. Salamat lang kayo, brad. Ug God bless. So as I said, doon ako napinding atubagonon ako no. Nganong kami nagwali man me. Asa may gikag otorite. Ang among matubag ini maune. Si Padre Darwin Gitgano mo ang among spiritual director. Mao ang nagkomisyon namo nga magwali me. Apang utan kinsa man si Padre Darwin. Si Padre Darwin giordinahan ni Bishop Alberto Oy. Dili si Bishop Pedroso. Kining si Bishop Pedroso giordinahan sa obispo, kardinal. Kung mabalik ta sa iyang kinsa nag-ordin po sa nag-ordin niya, mabalik yun na Santo Papa. O kay mabalik dito, for example si Bishop Abitoy, kinsa may nag-ordin niya sa pagka-obispo, si Cardinal Luis Tagle. Kinsa may nag-ordin kang Cardinal Tagle, ang tubag si Bishop Felix Paz Perez. Kinsa may nag-ordin kang Bishop Paz Perez, ang tubag si Archbishop Rufino Santos. Kinsa may nag-ordin ni Archbishop Rufino Santos, ang tubag si Pope John Paul XXIII. O kana siya mauman na ang unbroken, uninterrupted light of succession, bubalik pa na kang Peter. Kinsa may nag-appoint ni Peter, si Kristo. So ang atong authority nagkadina kung sa Orinti pa ni sa imong balay, mobalik yun sa napokor. So naatay koneksyon ngadto gyud sa apostolic times o mga apostolic leaders. Mato ta sa iyang giingon. Ngano man nga ang mga pari mao man ni sila ang gisugo. Ngano wa man ni sila mamadlong. Sige ba simba sa Katoliko, bro? Sige ba simba? Wala mo na wa kay balong imadlong. Human sa misa ang pare mohatag sa iyang bendisyon. Mao nang gitawag iti misa est. Diha nag-derive ng word nga misa. Ang pagpada sa mga maninimba sa pare mo na pare nga nahuman naman ang santos nga misa, lakaw kamo, ipaambit ninyo ang gugma o ang kalinaw ni Kristo. Mao na gitugon sa pare panahon sa pagsimba, wala gyud mo iyon ang pare nahala kay nahuman naman tag misa, lakaw na mo dito, pag inom na mo tanduay, pag adto mo sa madyong karong hapon, madto mo sa manabong mo. Wa gyud nasugo sa pare, kagawasan na sa matag tao nga gipili niya ang dili maayo. Manubag sila sa Ginoo, basta ang pare mosimba ta, iyag yung iwali kung unsa ang naa sa ebanghelyo. Wala ta tudloy nga magdinautan, kita na ang manubag sa Ginoo kung nagbuhat ang dautan, meaning wala ta mosunod sa ebanghelyong giwali sa pare. Kaya ang pare nagtugon nato nga pagpauli dad-a ang gugma o kalinaw ni Kristo. Wala mitudloy nga magdinautan. Problema na sa Katoliko kung nagdinautan siya og manubag siya sa Ginoo. Apan bisan pa niana dili makabungkag sa kamatuoran nga dili na kini ang katawan sa Ginoo kay naidautan. Jeremias 5:26 usa may giingon. Daghan dautan sa akong katawhan. Salamat Badel sa imong time. Unsa giingon sa Ginoo? Daghan dautan sa akong katawhan. Kinsa daghan dautan? Kita kuno makatoliko. So kita diay makatoliko ang katawhan sa Ginoo. Palagpakan nato Ginoo. So bisan pataliwa sa pagkadautan sa Katoliko, nakatabang hinoon mo pagpruiba nga ang Katoliko di ay ang tinuod nga katawhan sa Dios, kaya ang giangkon sa Dios nga iyang katawhan kana amang daghang dautan. So no matter kung naay dautan nga Katoliko, unsa may giingon ni Hesus? Mateo kapitulo 9 versikulo 13, mingon ang atong Ginoo, non inim pukare, ustos sit pecatoris. Miyan niya ko sa kalibutan, dili aron pagitaon ang mga matarong. Miyan niya ko sa kalibutan, kay pagitaon nako ang mga dautan. Kinsa giani si Kristo? Ang mga dautan nga Katoliko na magsag-o na unta sa ilang kinabuhi. Palagpakan nato Ginoo. Mayong gabi, dalay ko ng Dios o karong Martes, October 10, dunay debate na po din Nining lugar alas 4 sa hapon, October 10, karong Martes. Okay, mo to'y nahitabong dialogo dito sa Tagbilaran. Diin klaro kayo ang nangutana protestante o nang luki-duki sa authority nga gihuptan sa mga Catholic faith defenders Tagbilaran ug nganong sila nag preaching man. So nindot kaayo ning nga kuan anang nate market preaching nga duolon tag protestante.
kay mabuhi ang mga CFD, mga argumento nila tungod sa mga protestante nga mangitag in paagi masilabong kagon musamot ug kalig-on mga Catholic faith defenders. So daghang salamat sa inyong pagtan-aw dinhi sa to ang programa Dialogos Pagtuo ug karong kahaponon at ang ininyo unyang gabi no unyang gabi na atay programa Worldwide Catholic Bible Study. Diin ang topic ni Brother Angel Santos is nga naman nga dili maayo ang pagsimba sa mga anti-katoliko. Busa karon babay sa ko sa inyo tanan o kita-kits taon niya. Daghang salamat. Bye-bye. Inyong nabati ang tulumanon Dialogo sa Pagtuo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.